Matapos ang isang taon ng pag-iipon at pagsisikap, nakuha din natin yung ating dream bike na ZX25R. At hanggang sa na-release na nga ito ng kasa at iuuwi na natin sa bahay, ay hindi ko may paliwanag kung gaano ako kasaya na nakuha ko na yung dream bike ko na ZX25R. Ngayong isang taon ko na siyang motor, at kung may balak kang bumili ng ZX25R, panoorin mo ang video na to hanggang dulo. So magandang araw sa inyo mga boss. So Merry Christmas. Video na to is may lalakarin tayo today. Balikan natin yung mga taong tumulong sa atin way back nung nagkasakit si Papa sa hospital hanggang siya ay namaalam. Ito yung dalawang taong nais talaga nating pasalamatan kasi malaki yung tulong na ibigay nila sa amin, sa pamilya ko, mula hanggang sa nagkasakit hanggang ngayon na nga umaalam. So bibigay lang tayong konting pamasko sa kanila. Hindi naman ganun kalakihan, pero at least, di ba, meron tayong maibigay sa kanila na pamasko ngayong taon. Motor natin nakapark. Punta tayo ng Shaton mamaya, tapos sa Sambongita kasi doon yung dalawang tao na gusto nating bigyan ng pamasko. Motor natin, no, ZX25R. So yan mga boss, papakita ko lang sa inyo kung ilan na nga ba yung tinakbo ng motor natin mula nung nabili natin siya noong December 6, 2023. So ayan, tingnan natin. Ito yung mileage niya, ayan. Yung odo niya is 3,064 pa lang. Let's go! Ay naku po, makulimlim na naman, baka umulan na naman to. So, good morning sa inyo ulit mga boss, no? At Merry Christmas. Tagal din tayong di nakapag-vlog. Pasensya na mga boss, no? Naging busy kasi tayo dahil nung kakapasok ng month of December, naging busy tayo dahil nag-organize tayo ng event doon sa Kasadyaan sa Foundation University. At may mga di inaasahang pangyayari, kaya matagal-tagal din tayong nawala sa video, no? Sa pag-vlog. At ngayon nga, nagbabalik tayo. Pero bago natin simulan yung topic natin, pupunta muna tayo ng GUD North Road sa Dumaguete branch para magpa-change oil bago tayo pumunta sa lalakarin natin. Aga natin today, grabe. Sana una tayong customer, no, na magpapa-PMS para mabilisan lang. Yan, dito na tayo. Yun, sarado pa nga. Ay, alas 7 pa ng umaga, oh. Yun si Marcy. Seseniyasan natin kung pwede ba. Baka sana naman bakante, no. So yun, pupuntahin lang daw tayo. So tatawid lang tayo. At yun na nga, pinasok na at tayo yung kauna-unahang customer na i-PMS nila ngayong araw. Natapos na din tayo magpa-change oil. So proceed na tayo sa ating lalakarin for today, no. Tara. Ang sarap talaga ng feeling pag bagong change oil, no. Ang feeling mo ang smooth-smooth ng motor mo, diba? Ako lang nakapansin nun. So proceed tayo. So habang papunta tayo sa destination natin for today, so matagal din tayong di nakapag-vlog kasi yun nga, madalas lang natin magagamit yung motor na to kasi nung mga nakaraan laging umuulan. Ngayon maswerte tayo at napakaganda ng panahon. Kanina ang makulimlim. Alam nyo naman na medyo maarte ako sa motor ko. Di pa nga ito nauulanan gaya ng sinabi ko nung karaang vlog. Ayaw ko kasing maglinis. Grabe, napakahirap maglinis ng big bike. At least maswerte tayo dahil mainit. Pero okay lang, at least di na madudumihan tong motor natin, 'di ba? Ano nga ba yung magiging topic natin for today? Yun yung kung may plano kang bumili ng sports bike or kahit anong big bike sa year 2025. So ano nga ba yung mga bagay na dapat mong bigyan ng pansin kung gusto mong kumuha ng ganitong mga motor, no? Bukod siguro sa presyo ng motor, no, siguro ang una kong ilalagay sa listahan natin is yung PMS. Alam ko naman na meron kayong pambili. Di tulad sa akin, no, na isang taon ko ring pinag-ipunan, pinaghirapan bago ko nakuha tong motor na to. Pero siguro
So pagpapalagay natin na meron na kayong motor, una talaga nating bigyan ng pansin is yung PMS. Kasi by mileage yan. For example, so pagbabasihan na lang natin itong motor, no? So itong motor ko, nasa 2K to 3,000 mileage yung ginagawa kong basihan bago ako magpa-change oil. So bale, per change oil, gagastos ako ng mga more or less below 3K. So naroon na lang natin, no, 3K. So twice a year, so magiging 6K per year yan. Na rin sa bulsa, no, ilang sakong bigas na rin mabibili mo sa presyong yun. So yun yung pagbibigyan mo ng pansin. Kasi kagaya ko na hindi naman palaging may pera or may extra. Kaya minsan nagtipid-tipid din. Diba? So at least ganun gusto mo ng sport bike, so i-consider mo talaga yung mga gastos na ganyan, di ba? Ang lapad na talaga ng daan ng pa south, no? So bilisan lang natin konti mga boss, no, para makarating tayo mandali. Sobrang init. Uy, nasa Dawin na pala tayo. Ayan, no, welcome pylon. Ayan, nakikita nyo, welcome to Dawin. Let's go! Woo! So malapit na tayo makarating sa proper Dawin, no. So mga boss, ito yung Dawin Public Market. So dyan sa unahan, dyan to nakapwesto yung tindahan namin ni Papa dati. Ayan, tanda ko pa, no, naka-raider pa tayo noon. So lagi akong nakatambay dyan, tumutulong kay Papa sa pagtitinda ng manok, limpo. Yun yung dating negosyo namin. At yun nga, sa kasamaang palad, nagkaroon ng sakit si Papa. So bakit ang daming tao dito? May cockpit pala sa una. Ay hindi! Checkpoint! Nani? Hinto. Lagot. Nako, para naman. Aray ko po. Huwag naman sana tayong matikitan. Sobrang ingay pa naman ang motor natin. Ginusto mo yan Okay. Thank you. Have a nice day. Merry Christmas. Speed limit daw mga boss. Bilis ba natin? Tunog mabilis lang tayo. Okay na rin kung may ganyang mga checkpoint, no. At least may nagbabantay sa daan natin. Ay, konti na lang makakarating na tayo mga boss. Tanghaling tapat. Salamat mga sir, no. Shout out sa inyo, Dawin Police. Tunog malakas lang talaga yung motor natin. Meron kayong makita ang checkpoint na katulad doon mga boss, no. Hinto na rin tayo. Huwag na tayo magpahabol. Ay, nagsenyas ng bomba daw. Shoutout sa inyo mga boss. Ride safe. So yung pangalawa sa listahan natin, siguro ilalagay na lang natin yung budget nyo para sa gulong. Sabi mga boss, no, nung di pa ako nakabili ng sport bike, tinitignan ko muna kung magkano yung magagastos ko sa gulong. Aba, nashock ako. Nasa 8K to 25K pala ang gulong sa motor na ganito. What? Yung nasa 8K, siguro yun yung mga gulong na pwede na din. Pero kung gusto nyo talaga yung performance talaga yung mabibigay, kung kayo talaga yung klaseng rider na nag-e-expect ng performance sa gulong na ginagamit nyo pang sport o pang banking, roughly nasa more than 13K yung magagastos nyo. Meron nga akong isang gulong na nagustuhan ko kasi maraming good reviews na nagsasabi na maganda daw yung gulong na pang touring, pang daily use. Yun yung Michelin Road 6. So ayun mga boss, no, malapit na pala tayo. Nasa boundary na tayo ng Sabuangkita at Dawin. So makakarating na tayo. So balik tayo doon. Yung gulong natin na nagustuhan natin is 25K. Isang pares pa lang yun. Pero nakadepende pa rin yun sa'yo. Pero kung every year ka magpapalit ng gulong, grabe,
Napakagastos nun mga boss. Hindi pa pala nakakaalam, dito kami unang nagpwesto ng tindahan ni Papa sa Sambuanguita. Ito yung kauna-unahang lechon manok at lempo namin. So mga year 2007 siguro, around. Mga high school pa kasi ako noon, matagal na yun bago nag-abroad si Papa. So bali yung pupuntahan natin dito mga boss is yung driver ng ambulance na nagdala ni Papa mula Dumaguete hanggang Cebu. So yun na nga mga boss, at naibigyan na natin sa unang taong pagbibigyan natin ng pamasko. Bali di ko pala naikwento sa inyo, no? Bali di ko pala naikwento sa inyo, yung unang tao palang pinagbigyan natin ng pamasko is yung driver, yun nga. Bali kung nagtataka kayo anong relate niya sa papa ko, so sila pala yung nakabili ng tindahan namin. Kailangan kasi naming ibenta yung tindahan na yon para magamit namin yung pera para pang abroad ni Papa noon. Wala kasi kaming ibang mapagkukunan ng pera, kaya kailangan namin isugal yung negosyong yon para maging pera niya papuntang abroad. So shoutout nga pala sa Elnar family, lalo na kay Mr. Elnar, no? Grabe yung naging ambag nila talaga. Itong dalawang taong to, malaki yung tulong nila sa pamilya namin. Yun nga, itong dalawang to, simula nung namatay na si Papa, every year kaming pumupunta dito para bigyan sila ng pamasko. Hindi namin sila kayang kalimutan kasi ang laki ng utang na loob namin sa kanila. So itong pangalawa, pangalan naman niya is Nurse Jing. Kasi nurse siya. Yun lang kasi yung nalalaman ko pangalan niya Hindi ko siya kilala. Si Mami kilala niya, pero nakalimutan ko kung ano yung pangalan niya. Wala kasi dito si Mami, nasa Occidental. Ngayon, opportunity natin to na makapagpasalamat sa kanya sa ginawa niya para sa pamilya namin. Siya lang naman yung nurse na hindi nagpabayad na maihatid si Papa mula dito hanggang Cebu. Siya yung nag-alaga ni Papa, siya yung nag-monitor sa kondisyon ni Papa, siya yung naging nurse niya, parang naging private nurse, o diba? Walang bayad yun. Imagine yun, libre. So ngayon, malaki yung utang na loob namin. Tinatanaw namin yun sa kanilang dalawa. So ngayon, pupuntahan natin siya. Bale, nasa Shato na tayo ngayon, papuntang Antulang. So dito kasi malapit yung bahay nila, no? So balikan natin yung mga unang napag-usapan natin mga boss. So unang-una, 'di ba, yung PMS, yung change oil, yung maintenance ng motor mo. Pangalawa is yung budget nyo para sa gulong. So yung pangatlo, ito yung pinaka-crucial sa tingin ko, yung isa sa mga pinaka-importanting bagay bago kayo bumili ng motor. Ito yung insurance. Of course, insurance, very important yan kasi bukod sa insurance sa motor mo, mabibigyan kayo ng insurance tuwing may damage or own damage or kaya nanakaw o kaya nasunog, ganon. Meron pa rin siyang kasama sa insurance, yun yung insurance para sa pansarili mo. Meron kang insurance kasi importante yun kasi baka wag naman sana mangyari, no? Pero what if madisgrasya ka? So isa yun sa pinaka-importante. Nagba-vary yun nagbe-base yun kung magkano yung motor mo. Sa case ko, ang budget niya is around nasa 14,500 siguro every year. So hindi mo pa siya pwedeng baliwalain kasi requirement siya para sa akin. Importante yung insurance Safety yan sa rider at sa motor mo. Kasi pagka na-damage yung motor mo, malaki yung magagastos mo pati na rin sa sarili mo, 'di ba? So at least may assistance ka, may financial assistance ka. At least manigurado ka, no? Pero wag naman sana mangyari. Pero at least meron kang makukuha in case. So ngayon mga boss, papunta na tayo sa pang-apat sa listahan natin. Syempre, hindi pa pahuli yung pyesa. Nice. My God, napaka-importante nun mga boss, no? Bukod sa lahat na nabanggit natin, kahit na walang change oil, kahit na walang budget sa gulong, kahit na walang insurance, basta may pang-pyesa ka. Ikaw talaga may pakademon. Okay yan, grabe. Di ba mga boss? Sinong agree dyan? Walang budget sa ibang bagay basta sa pyesa meron. Ako nga di pa nga nabibili yung motor, mapler agad yung nasa isip Pero alam nyo mga boss, ngayong parating na ang 2025, ito try kong di na ako bibili ng pyesa. Parang hindi totoo Try lang naman, di ba? Hindi naman siya promise.
Di ba? Nako, may ilong na naman ang dragon na uusok nito. So ayun mga boss, no, malapit na pala tayo dumating sa bahay niya. Napaka-importante talaga ng pyesa. Bukod sa lahat ng nabanggit natin, wag na wag yung papabayaan yung motor nyo. Dapat palagi may bagong pyesa yan. Ay nako, dito na pala tayo mga boss, no. Dito pala yung bahay nila. Ayan. Ayo. Ayun na, at nabigay na natin yung pang ngalawa na pagbibigyan natin ng pamasko. So ayan, umuwi na tayo mga boss. Gutom na tayo, wala pa tayong lunch eh. Napakainit pa ng panahon. So ayun mga boss, no, at mahaba din yung makabuluhang kwentuhan natin. May natutunan ba kayo sa kwentuhan natin ngayon mga boss? So bago ko tapusin ang video na to, nais ko magpasalamat sa lahat ng taong nakasuporta sa akin. Kahit na hindi naman talaga bagay sa akin maging vlogger. Okay lang kahit nababash ako parati. Kahit na may nagsasabi na hindi daw ako magaling magtagalog, okay lang. Ang gusto ko lang naman kasi, kaya ako nagtatagalog kasi gusto kong maintindihan din ako ng friends natin na taga Luzon, 'di ba? Kahit na ganun, hindi naman puro Bisaya lang yung nakakausap natin, 'di ba? So, 'yun lang. Please, good vibes lang tayo parati mga boss. So, maraming salamat din pala sa lahat ng bumati sa akin ng happy birthday. Birthday ko nga pala nung nakaraang araw, nung 27. Maraming salamat sa lahat ng nagparating ng kanilang mga wishes at greetings sa akin. Sobrang saya ko dahil sa inyo mga boss, kumpleto yung birthday ko. Yun lang naman, nais ko rin palang i-congratulate yung kasama ko palagi nag-ride, si Master Lyric. Congrats sa iyo Master! Meron ka ng bagong mod. Well, congratulations sa bagong mong R3. So hanggang dito lang muna ako mga boss at uuwi na muna ako ng bahay. Maraming salamat kung tinapos nyo hanggang sa parte na to ng video ko. So yun mga boss, gusto ko lang bumati sa inyo ng advance Happy New Year. Naway sa bagong taon ay maging masagana kayo at marami pa kayong ma-achieve sa buhay. Yung mga dreams nyo, yung mga goals nyo, makukuha nyo next year, year 2025. Once again, this is Vince Villarus from Team Be Humble. Laging alerto sa daan para iwas disgrasya. Okay? Bye-bye sa inyo mga boss!